Isa pang love team ang sumisikat na nagsimula sa pag-aasaran at pagkakaibigan. Ganyan sina Nikki at Nicolo ng teleseryeng Be Careful With My Heart. I'm so proud of you. I love you. Sino ba ang hindi nakakakilala kina Maya at Sir Chief? Sa halos 2 taong pamamayagpag ng teleseryeng Be Careful With My Heart, hindi lang kasama sa pananghalian. Parte na rin ito ng pang-araw-araw na buhay ng masisigasig nitong tagapanood. Look who's here. Yan. At habang lumalaki ang pamilya ni Mr. and Mrs. Lim, nadaragdagan din ang mga karakter na sinusubaybayan ng madla. Bakit di mo ba sinabi sa akin? Baka lalong mapahamak kuya mo niyan. Tulad ng tambalang Nick-Nick na ginagampanan ng 21 anyos na si Marlo Mortel bilang si Nicolo at ang 16 anyos na si Janela Salvador sa karakter ni Nikki. GRRR, how do I make him busted ba kasi? Ito ang love story ng isang maarte at Ingleserang dalaga na mahuhulog sa torpeng best friend ng kuya niya. Paano ba kayo napadpad sa showbiz? May meeting lang ako nun kay Mr. M. So biglang pinadiretso nila ako, sabi nila, mag-audition ka na din dito sa show na to. So biglang ako pala yung nakuha, swerte lang kasi ang dami din nag-audition sa role na Nikki. May friend lang ako dito sa ABS na parang ginaanan ko lang dito. Hindi ako dapat mag-audition. Bali pa nag-audition nila akong extra. Tapos after 2 weeks, naganap sila ng best friend ni Luke sa Be Careful With My Heart. Tapos ako yung kinuha nila. Then na lang ako na umpisasin, wala akong lines, kasama lang ako ni Luke. Nakita ba kayo nag-gel kayo, may chemistry kayo sa set? Tinry lang. Tinry lang nila eh. Wala siya sa story talaga. Actually, dapat hindi magtatagal yung love team namin sa story. And nakita nila, dami talaga nag-support. So, nagulat din kami. Hindi ka ba naiilang na para, 5 years older sa'yo yung love team sa'yo? Bago mag-Be Careful, magkakilala na kami. Magkakilala na po kami. Sa Star Magic Glee, parang may group silang Phenorm na puro singers. Singers, okay. Tapos, andun kaming dalawa. Ako, awkward stage, may bangs ako na hanggang dito. Okay. Bungi pa ako. Hindi siya nagsasabi. Tapos siya, college na siya nun. Parang kuya ko na siya. Kaya nagulat ako, nag-transform na siya ng ganyan. Nag-evolve na. Kumusta kayo sa set? Ganito rin, parang magulo ba kayo diyan sa set? Magulo kami pag di siya tulog. Kasi tulog talaga. Sa akin ako pinipicturean kahit saan. Okay. Ako may picture na, tulog na kanana. Siya naman nakahiga lang yun. iPhone na, iPad. Kasi nakakausapin ko tulog. Yung bang karakter ni Nikki doon, ganun ka din ba sa totoong buhay? Minsan, pag nasa mood ako, pag hyper ako, ganun din. Para sa akin, hindi siya parang si Nikki. Sa Be Careful kasi si Nikki medyo maingay. Siya pag sa in person, tahimik lang siya. Hindi siya yung kita mo sobrang nag-a-approach ng lahat. Kaso hindi ako friendly. Hindi, friendly siya. Friendly siya pero hindi siya yung out, yung maingay. Maganda naman yun sa isang girl, di ba? Kung ikaw pamimiliin ng ka-love team, kung sakaling hindi kayo, sino pipiliin mo? Siya lang. Ay, may ganun. Siya pa din sa ngayon, naiisip ko. Ikaw naman, Janelle. Ayoko mabugbog ng mga fans ng Mahirap. Ayun na ba? Binigay yung invitation niya sa prom, no? Kung pumayag ka na lang sana sa akin, di ba? Kung sa teleserye, madalas mang masungit si Nikki kay Nicolo, sa totoong buhay, magkasundo raw sila. Araw-araw kayo nakikita. Depende kung gaano po kadalas yung taping. Gano'n ba kadalas ang taping ng Be Careful? 3 times a week to 4 times. Kayo na ba? Totoo ba? Hindi kayo? Love team lang. Love team lang. Hindi mo siya nililigawan sa totoong buhay. Bakit? Bata pa po. Bantay pa yun ng hi, tita. May ganun. Boyfriend niya na ba? Not yet. Bawal pa. Anong tipo mong boyfriend? Kapag ka pwede ka na mag-boyfriend. Siguro what all girls want lang naman is hard work. Tsaka bonus na kung gwapo. Joke. Ano ka ba? can Dapat make- loyal. Siyempre hard work. Wala ba kailangan ng... And can make me laugh. Ayun. Pinaka-importante loyal. Dami kasi mga lalaking manluloko po sa ngayon. Parang may pinaghuhugutan ka. May girlfriend ka na ba sa totoong buhay? Nagkaroon. Pero ngayon, nakailang girlfriend ka na. Siguro 3. Ano lang, puppy love pero matagal din. Kaya pala susunod-sunod, bubuntot-buntot, puppy love. Nanligaw ka na ba na dinaan mo sa gitara mo? Madalas kinakantahan ko sila. Effective yung music sa panliligaw? Effective din po. Dumating yung panahon, manligaw sa'yo si Marlo, sasagutin mo ba? Pwede naman. Pwede. It's possible. Papasa ba sa'yo si Janelle? Of Walang course. kayabang-yabang, oh. Siyempre po. Kala ko sabi mo, pwede na rin. May ganon. Mula sa isang simpleng pamilya si Marlo,
Nag-iisang anak siya ni Romel at Merly Mortel. Dating OFW ang ama at may bahay naman ng ina. Masaya ang naging kabataan ni Marlo. Isa sa mga kinakitaang hilig niya ay ang pagkanta at pagtugtog ng gitara. Ano ba direksyon ng career? Magkaroon ng album, yung mga ganyan. Pero syempre, napamahal na din sa akin yung acting eh. Gusto ko din ituloy-tuloy. Si Janela naman ay anak ng mga awit na sina Janine Desiderio at Juan Miguel Salvador. Bata pa si Janela nang maghiwalay ang mga magulang. Stage mother ba ang mami mo? Hindi naman sa stage mother, she guides me lang. Siya yung nagturo sa akin, like, kailangan mo lagi maging presentable, always smile, always, yun, mag-hi ka lagi sa mga tao. Hindi mo ba naiisip na sundan yung ganong klase ng career? Gusto ko din, pero right now, since na-start ko na yung acting, siguro acting din. Paano na bagong buhay ninyong dalawa ng Be Careful? Siyempre, when you enter this business, we're gonna meet a lot of people. So talagang yung confidence mo, ma-bring up siya. Nakakatulong ako sa family. Nag-work talaga ako para sa amin. Noong isang buwan lang nadiskubre na may breast cancer ang ina ni Marlo. Mahabang gamutan ang kinakailangan. Bukod sa kita ng ama, malaking tulong ang naibibigay ni Marlo para sa kanyang ina ngayon. Medyo breadwinner po ako sa amin. Thankful ako dahil may work ako. May bumubuhay sa amin ngayon. Nakakalungkot na. Pero sana gumaling yung mami mo. Hindi lahat ng anak tatanggapin yung ganong responsibilidad. Tinuro nila sa akin na huwag maging madamot eh. Saka, ba't ka naman di mo tatanggapin yung responsibility maging breadwinner? Eh, sila naman yung bumuhay sa'yo, di ba? Pumayag na daw si Tito Richard. Batid ng dalawa na hindi para sa lahat ang ganitong pagkakataon. Kaya naman sinusulit nila habang mainit pa. Ganun pa man, isang prioridad din ang pansamantalang isinaisantabi ni Marlo para sa papausbong na karera sa showbiz. Ito ay ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nag-file ako ng leave sa school kasi third year college na po. Anong kurso mo? Marketing. Palengkero ka pa. Si Janela naman, nagsisikap pagsabayin ang taping at homeschooling. Tinatry ko patapusin yung second year ko. Mas mahirap siya sa regular schooling, honestly. Kasi you're on your own. Wala kang matatanungan masyado na, ano to, ganyan. Tapos di ba, syempre, pag may regular schooling, syempre, may kopyahan yan sa classmates. Lahat naman na yung ginagawa na Hindi mo lang. nakatwirap. Sa kanilang edad, pinatunayan na ni Janela at Marlo na hindi lahat ng kabataan ay laro ang nasa isip. Ang kanilang mga sakripisyo ay para rin sa kanilang pamilya at kinabukasan. Kung kayo ang tatanungin, paano niyo gustong tapusin yung teleserye na to? Ayoko tapusin. Tapusin. Syempre, ayoko isipin pa. Basta ba, kasagutin niya ako doon. Ano naman ang hinihintay ni Nicolo yun? Sa biglang tingin, parang kay dali at kay sarap ng buhay ng mga kabataang artista. Sikat, may pera at nabibili kung ano ang gusto nila. Ngunit ang hindi natin nakikita o ang ayaw nating tingnan ay ang mas malaking responsibilidad na sa kanila nakaatang sa kabila ng murang gulang. Sa ibabaw ng malaking oras sa pagtatrabaho na kung minsan pati pag-aaral ay nasasakripisyo, ay ang tungkuling manatiling huwaran sa mga umiidolong kabataan. Ano man ang issue, ano man ang kontrobersya, dito may katapat sila. Tapatan ito niyo.